Ang pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ilang linggo na ang nakararaan nang sumambulat ang masaklap na balita mula sa Tipakulao. Nagsalita na ang ilang ka-teammates pati ibang coaching staff at nagkwento kung ano ang naganap. Maraming netizens ang naglabas ng pananaw kung sino ang dapat na sisihin. Ang universidad, si Coach Tab o yung resort o yung mga responders. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na dahil sa nangyari, napagalaman ang tunay na may sala at napakarami pa ang idadamay. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba. Patuloy ang investigasyon ng CIDG at ng NBI hinggil sa masaklap na pagkawala ng dalawang basketballista mula sa Ateneo. Nakausap na ng kinauukulan ang mga ka-teammates ng dalawa. Mariing itinanggi ng Ateneo de Manila University Office of College Athletics na may kinalaman sila at itinanggi na ang basketball team building activity sa Tipakulao ay aprobado. Nag-resign na sina head coach Tab Baldwin at team manager Ipok Kimpo. Pinahayag din ng resort na pinagsabihan nila ang grupo na delikado ang alon nung dumating ang pangkat ng Ateneo Blue Eagles. Napanayam na rin ang mga responders at pinariingan na ginawa nila ang lahat para mailigtas ang buhay ng dalawa. Sa madaling sabi, lahat ay tumanggi sa responsibilidad. Wala raw kinalaman ng Ateneo sa aktibidad ng basketball team sa Aurora at hindi rin daw ito inaprubahan. Pero hindi ibig sabihin ay wala na silang accountability. Bakit kamo? Hindi ba sinabi ni Coach Tab sa kanyang video na ito ay isang routine? Ibig sabihin ay madalas na nilang ginagawa. Dinagdag pa ng coach na it's also been part of the Blue Eagles pre-season preparation since 2017. Sa madaling sabi, taong 2017 pa pala ito naging exercise ng team. Kung ganon, alam pala talaga ng universidad na halos 10 taon nang ginagawa ang team building. Biruin mo, halos 10 taon. Maaaring hindi opisyal na inaprubahan ng rehimen. Marahil ay dahil sa initiative ito ng coaching staff bilang pagprepara sa mga players. Subalit, ilang taon na itong kinonsinti ng universidad. Kung hindi aprobado ng universidad ang team building activities ng Blue Eagles, ibig sabihin, walang policy at mga procedures na dapat sunurin sila Coach Baldwin. Kumbaga, bahala na sila kung ano ang gagawin. Mas malalagay sa peligro ang mga manlalang kung walang patakarang susundin o mga safeguards na dapat isagawa. Ilang taon na palang alam ng universidad ang team building regimen, pero hindi nila ito pinatigil. Hindi nila ito pinuna. Bagkusay, kinonsinti nila. Siguro ay napagtanto ng Ateneo na wala naman ang grupo sa premises ng universidad, kaya hindi na kailangan ng mga patakaran. Pero kahit na, alam nila na ito ay nagaganap, pero hindi nila ito pinuna o hindi pinatigil. Alam ni na Coach Tab na may peligro sa karagatan. Sa makatuwid, may dala silang salbabida. Patunay na alam nila na may risk. Ang problema ay, isa lang ang salbabida. Paano kung 5 ang nalulunod? Isa lang ang kaya nilang tulungan. At bahala na ang mga players kung sino sa kanila ang malulunod. Ganun ba? Kung totoo na walang alam ang Ateneo sa team building session, ibig sabihin, walang procedures na obligado si Coach Tab na sundin. Walang safety protocols para mapanatiling ligtas ang kanyang mga players. Ano kaya ang tawag dito? Base sa Respicio PH, in Philippine law, negligence refers to
The failure to exercise the level of care that a reasonably prudent person would have exercised in a similar situation. This lack of care can result in harm to another individual or property and potentially lead to legal liability. Yung resort naman, iisa lang ang lifeguard. Malinaw na hindi ito sapat dahil paano kung 3 o 5 ang nalulunod? Tapos walang defibrillator na ginamit ang establishmento. Ang defibrillator ay maliit na device na nakapagsagip na ng napakaraming buhay. Automatic yan. Ilalagay mo lamang yung mga patches sa puso at sa tagiliran ng tao at kusang magsasalita. Halimbawa, sa speaker niyan magsasalita ang device at sasabihin kung saan ilalagay yung mga patches. Tapos, sasabihin niya na huwag-hawakan ng pasyente. Kusang magdadrive yan ng maliit na kuryente direkta sa puso para magising yung tao. Tapos, sasabihin niya na ituloy ang CPR. After few minutes, magsasalita ulit yan kung kailangan nilang kuryentehin ang pasyente. Pero, mukhang kulang sa kagamitan yung resort management. Ano bang signs of life? Unstable na po kasi nung nakita po namin talaga yung 2 patient po. Kaya ang ginawa ko po, pinatransfer ko na po kaagad para mas ma-examine po dun kaagad sa ospital yung 2 pong pasyente. Okay. And along the way po, Nagbibigay po kami ng CPR habang nandun po sila sa loob ng sasakyan, habang tinatransfer po sila. pagdating niyo po sa ospital, Yung pagdating naman po sa hospital, sir, wala na po kasi ako dun sa mismong hospital dahil yung 2 responder ko lang po yung pinatakbo ko po doon sa ambulance, hindi na po ako kasama dahil meron pa nga pong isang sinasabi sa akin. Yun po yung inasikaso ko din po yung isa. Si Adili po, di ba po kasi may bumulong pa po kasi sa akin na may isa pa po. Kaya po nakita pa agad. nung pag-rescue niyo po, magkahiwalay ba silang natagpuan? Paano po? Or halos halos lang? Ayon sa panayam sa team leader ng Dipaculao Rescue Team, pinatigil niya ang CPR kay Baterbonia dahil sa nakita nilang unstable na at para madala agad sa ospital ang mga lalaki. Dahil nga naman, mga 10 hanggang 15 minuto lamang ang biyahe. Sinabi pa nito na sa sasakyan ipagpapatuloy nilang bigyan ng CPR yung 2. Marami ang nagsasabi sa mga komento online na hindi dapat pinatigil ang CPR at sana daw ay buhay pa ang 2 basketballista. May katotohanan ba ang mga komento? Posible ba na mabuhay ang isang tao kahit matagal na itong walang pulso? Siguro ay totoo, pero marahil ay hindi. Ano't ano pa man ang mga komento, ang tunay na tanong ay, sino ang dapat managot? Taong 2019, binalita sa ABC News sa Amerika na isang lalaki ang nakuryente at nawalan ng malay. Base sa ulat, 20 minuto walang pulso ang lalaki. Nakuryente ito habang hawak ang isang metal na hagdanan. Tumawag sa emergency 911 yung may-ari ng bahay nang nakita niya yung lalaki. Tapos, nagsagawa siya ng CPR habang naghihintay ng ambulansya. Sinabi sa ulat na nang dumating ang mga medic ng Livonia Fire and Rescue, pinagpatuloy nila ang CPR tapos gumamit sila ng defibrillator. Dahil dito, nasagip ang lalaki kahit pa 20 minutes itong walang pulso. Malinaw, tinuloy ng mga medics ang CPR pagdating sa lokasyon. Hindi nila ito pinatigil kahit unstable yung lalaki. Sa Australia naman, isang insidente ang naganap sa kaliwang bahagi ng bansa, sa siyudad ng Perth. Sabado ng hapon sa City Beach, isang babae ang umahon mula sa tubig na tila pagod na pagod. Tapos ay nahimatay ito sa buhangin. Matapos ang ilang saglit, natagpuan siya ng kanyang anak na hindi humihinga. Base sa ulat,
Nagsisigaw ang anak sa mga lifesavers para humingi ng saklolo. 20 minuto walang pulso ang babae. Ayon sa mga lifeguards na sina Nick Wagstaff at Blair Redfern na hindi sila tumigil magbigay ng matagal na CPR na umabot ng mga 20 minuto. Isa sa kanila ang nagbigay ng compression sa babae at yung isa mouth to mouth. Tapos 3 beses nila itong shinok gamit ang defibrillator. Hindi sila tumigil kahit walang pulso yung babae at nabuhay ito. Noong taong 2012 naman, binalita sa Medical Daily ng Dubai na nasagip ang isang 38 years old na lalaki matapos itong atakin sa puso doon sa swimming pool ng Country Club Hotels Al Rifah. At least 16 minutes daw itong walang pulso. Kapag sinabing at least, ibig sabihin, mas matagal pa. Sa makatuwid, alam ng mga paramedics na patay na yung lalaki nang sila ay dumating. Dahil sa wala na itong mga vital signs o senyales na may buhay. Pero ayon sa ulat, paramedics followed standard procedures and carried out first aid. Sa madaling sabi, kahit alam nilang walang pulso at unstable ang kondisyon ng tao, nagpursige sila. At yun nga, nabuhay ang lalaki. Ganyan ang mga tunay na responders, hindi agad-agad sumusuko sa pagsagip ng buhay. Noong isang taon 2025, inulat sa ABC News Australia na aksidenteng naurungan ng sasakyan ng kanyang asawa, si Samantha. Base sa ulat, nakatamo yung babae ng catastrophic injuries to her chest and stomach and entering cardiac arrest 3 times. Matindi raw ang natamo ng babae kaya 3 beses itong inatake sa puso habang walang malay. Nang nakita ng mga paramedics si Samantha sa ilalim ng kotse, binigyan siya ng 1% chance of survival. Biruin mo, 1% lamang ang tsansa na mabuhay. Pero ano ang ginawa ng mga medics? Hindi sila tumigil magbigay ng first aid. Dinurog nito yung kasabihang habang may hininga ay may pag-asa. Dahil walang hininga yung babae at walang pulso. Pero meron pa ring pag-asa. Hindi ba't sinabi ng chief responder na ipagpapatuloy nila ang CPR sa sasakyan papuntang ospital? Teka, may litratong lumabas habang nasa sasakyan ang lalaki. Nasa na kaya dito yung sinabing binibigyan ng CPR sa ambulansya? Mantakin mo, nakapasok na sa loob yung stretcher. Naglalagay na ng gloves yung parang medic. Ilang minuto kaya ang kanilang sinayang habang nasa huling pintig na ang kanyang pulso. Sigurado ako na kung kamag-anak ng mga responders ang nalunod, nasisiguro ko sa inyo na hindi nila titigilan ito ng CPR kahit pa magdamagan. Pustahan pa tayo. Pero dahil sa hindi nila kaano-ano yung 2 nalunod, pinatigil agad yung CPR. Marahil gusto nilang makauwi ng maaga para maabutan ng rated Corina noong ding hapong iyon. Hindi ba at may binanggit sina Sam at Kiefer sa kanilang panayam hinggil kay Adili? I'm pretty sure they rushed him lang po sa ambulance. The only one I heard that had pulse was Divine po. He had a pulse? Divine, yes po. On the beach, he had a Yes pulse? po. And then they put him in the ambulance and brought him to the It wasn't an Si ambulance. Divine It po, was police car. police vehicle. Yes Yeah, po. Okay. Okay. He had a pulse? Divine, yes po. On the beach, he had a Yes pulse? po. On the beach, he had a Yes pulse? po. Sinabi na meron pang pulso si Divine nang ito ay maiahon nila sa tubig. Medyo natulala pa nga yung 3 nang ito ay nabanggit. Sa madaling sabi, napaka-posibleng buhay pa ang 2 nung sila ay maiahon mula sa dagat. Sino nga ba ang may pagkukulang? Yung universidad na wala raw alam sa halos 10 taon na team building routine ng kanilang basketball team? O yung basketball coach na iisang salbabida lang ang dala kahit alam niya na halos lahat ng kanyang players ay hindi marunong lumangoy? O yung may-ari ng resort na iisa lang ang lifeguard
sa kabila ng peligro noong araw sa kanilang beach? O baka yung mga responders na dapat ay may ginawa pero hindi ginawa, at meron ding hindi dapat na ginawa pero ginawa pa rin? Ang sagot, ikaw na ang musga. Pero sa kabila ng lahat, iisa lamang ang common denominator nito: ang kakulangan sa preventative at reactive strategies pagdating sa mga emergency. At kung hindi ito masusolusyonan, marami pa ang madadamay. At sino ang susunod na magiging biktima ng ganitong sistema? Tayong lahat. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagkalunod ni Baterbonia at Adili ay nagbuka sa mas malalim na issue sa bansa: ang kakulangan ng kaalaman pagdating sa pagsagip ng buhay sa oras ng emergency. Maraming netizens ang naglabas ng pananaw kung sino ang dapat sisihin: ang universidad, si Coach Tab, yung resort o mga responders. Nasa bawat isa ang kasagutan. Ang malala dito ay sa oras na ikaw ay maaksidente dahil sa kakulangan ng kaalaman sa emergency, baka 1% lang ang tsansa mong mabuhay kahit meron ka pang pulso. Ang aral dito ay ang marunong ay ligtas sa unos, ang pabayay madaling malugmok. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.